Minsan, so, ang sinasabi po natin ay minsan meron ka lang makakapang-isa. Pwedeng sa leeg, pwedeng sa may armpit, pwedeng sa may singit, or pwedeng several na ganyan dun sa tatlong area na yon. Tama po ba? Opo, tama po. Minsan, magkakapatong pa sila. Yung isa, may nakapatong pang maliit. Oho. Pero of course, hindi mo naman yan, Doc, makikita overnight, di ba? Hindi naman yan bigla na lamang lalaki. Dahan-dahan. Opo, hindi naman. Oo, na mapapansin mo yan. Opo. Kaya lang yung iba kasi, Miss Cheryl, parang nahihintakutan, iniisip nila, mawawala rin yan. Isang araw na lang nakita nila, yung simpleng bukol, pumutok na. At lumalabas na yung dugo. Oh. As in, literal na puputok on its own? Ay, akala mo ay bulkan siya. Talagang pumuputok siya talaga. At lumalabas, tumatagas ang dugo. So, nagiging sugat. Ganun siya. Sugat na umuuka at hindi naghihilom. Pagdating, Doc, sa mga risk factors, sino yung madalas na magkaroon ng lymphoma? Yan ba ay lahi-lahi or depende sa klase ng lifestyle mayroon? Okay, I'll be honest with you ha. Kaming mga doktor hanggang ngayon, nalilito pa dyan. Hindi namin masabi kung saan tunay na galing. Pwedeng yung lifestyle can affect yung cells kaya nagmutate. Okay. Pwedeng exposure to certain chemicals or radiation kaya nagmutate. Kung natatandaan mo nung araw, mayroong aksidenteng nangyari yata sa Russia ba yun? Yung Chernobyl. Marami ang na-expose sa chemicals and radiation at maraming naglabasang iba't ibang uring bukol doon kasama na ang lymphoma. Ang sabi nila, ang exposure to smoking, particular yung mga nanay when they are pregnant, may affect yung child. And it can happen to anyone basta bumabagsak ang ating resistensya.